watch you sa upcoming concert na to? Ako siguro masasabi ko na, ano feel namin? Sobrang excited kami. Kasi, honestly, just the fact na magkakasama lang kami, masaya na kami eh. Pero ito, since nagagawa pa namin yung sobrang mahal namin ginagawa, which is pagkanta, tapos nakikita pa namin na yung mga tao na nanonood sa amin ay hindi lang nag-enjoy pero bumabalik at bumabalik sila. Sobrang nakakataba siya ng puso. Kasi I mean, kumbaga matagal na rin namang before this concert, matagal lang wala rin sa Sessionistas, di ba? So ilang years na rin yun na wala kaming something na ginagawa together. So it just feels so good na after a long time, may 10 years ba? Yes. After 10 years, no? After 10 years, kahit nung pagbalik namin, parang andun pa rin, yung ramdam na ramdam mo pa rin yung pagkasabik nila. So, ang sarap lang sa pakiramdam. Kasi kung gaano kami kasabik mag-perform as a group, ganoon din sila kasabik sa amin. Papanood. Silly, wanna add? Maganda. Sumagot ka naman, puro ganda lang. Kasi ako personally, dahil mo na kasi sinabi, kinuha mo na lahat. Sorry naman. Sorry. Ano ba? Una-una yun, isang malaking blessing para sa amin na makasama ulit ang isa't isa. Tapos, to be grateful kasi parang after 10 years, parang walang nangyari. 10 years na separation. So, yung friendship nandun pa din, yung barahan nandun pa din. And ang sarap i-share ng hindi lang yung music namin individually and collectively as a group, but also the friendship that we have. I think that's what makes Love Sessionistas. Hindi ako iiyak, wala ako. That's what makes Love Sessionistas special. Kasi, yun nga po, we just don't share music individually and collectively. We also share our friendship with everyone who watches. And actually, yung mga nanonood, yun din yung banter nila, parang kami lang din yun pero nagkakantahan sila. Pero yung barahan, yung kwentuhan, yung tawanan, it's the same. And I think that's what the people love about the show. When I messaged you guys na we're gonna have a third show, was there any kaba na, naku, baka naubos na yung audience dun sa first two shows? Or you were confident na nandyan pa rin sila, masasold out to? What was the feeling, Kian? Ako, parang parang ang kulit kasi dahil feeling ko meron kaming, parang totoo na siya. Alam mo yun, parang hindi na lang siya special project na, unang beses natin ginawa. Parang ngayon pakiramdam sa akin, parang tayong S-Club 7. Di ba tayo banda? Ano ba yan? Isang banda na kayo. Parang tayo isang grupo na alam mo yun, ang galing eh. Ang galing nung nangyari lang din kasi na magkakasama yung iba-ibang genre, iba-ibang personalities, iba-ibang tugtugan. Tapos gagawin namin sa stage ng, kumbaga konsepto siya palagi. So parang ako, kinakabahan syempre dahil lagi naman may kaba. Pero kung mangyari nga na repeat ulit, okay siya sa akin kasi more than the music, yung friendship, parang pakiramdam ko, nakikita tayo ulit, ang dami nating life experiences na share sa isa't isa. And I don't think na kakayanan ko yung mga ibang pinagdaan ako sa buhay ko without these guys. So I'm just really thankful na, I'm part of this and gagawin namin siya ng paulit-ulit at naglo-look forward ako na gagawin talaga namin siya for a long run. So, yeah. Princess? Tanong nga kanina ni Noy dito, sabi niya, paano kayo pag matanda na tayo? Sagot ko, matanda na tayo. Hindi, pero ang feeling niya, parang, how long will this, diba, go on? And it was an open-ended question kasi tinawag na kami. Pero ngayon parang iniisip ko, I personally feel very fortunate na to be part of the Sessionistas. And tama yung sinabi ni Kian. Siya yung iiyak. Siya yung iiyak. Hindi, wala din ako. Pero sabi ni Cindy, di ba, talagang the friendship, like all of the experiences we had together, the seasons of our lives na parang nagtugma-tugma, di ba? Yeah, so, pinakanta mo lahat. Pero yun, to answer your question,
ako, hindi ako kinabahan. Excited ako, actually. Ayan. Kasi I'm sure na it's gonna be a wonderful show once again. And kinabahan ako actually nung nag-text si Sano na parang paubos na yung ticket. Kailangan ko pala magpa-reserve ulit. Kasi baka maubusan. Ayan. So, Actually, first date, as soon as it opened, it was already 50% sold. Ano lang, kasi nga, sumabay siya sa Being Eyes, so we're pacing out kung paano yung magiging promotions, but you know, grabe, sobrang kitang-kita mo talaga yung support. Dahil kay Duncan. Oh, di ako. Uy, nandiyan ka pala! Anything to add, Noy, before I open the floor? Oh, well, honestly, gusto ko lang sabihin, aside from the obvious, obviously, we're very happy to be working with each other every time we get the chance. Kasi, you have to understand, meron kami mga sarili-sariling buhay, career. So, pagkatapos ng isang concert, like the last two, masaya kami, pero tapos na. Kumbaga, balik na tayo sa kanya-kanyang mga trabaho natin. And then we get the news, parang, oh, we're doing it again. And every time we get that, the information na, may isa pang Love Sessionistas, we're always very happy. But I would also like to inform everyone that hindi siya the same show. It's going to be something new every time. The first two, may kinalikot kami, may bago na namang gagawin. And honestly, ayoko sana na may bagong sayaw, pero may bago na naman daw sayaw, sabi ni Direk. So, Na, tsaka niya, ito bang third one, nandiyan ba si Duncan o wala? sa bagay. Oo nga. Ay, nga pala. Ayun, speaking of... Sorry, can I Okay, add okay. something there? Sorry. And siguro, just to add on to sa sinabi ninyo ay kanina. Parang yun nga diba? I think that's what makes every sessionista show special. Ako, personally sa akin. Kasi ngayon, since may sarili-sarili nga tayong mga careers, may sarili-sarili tayong mga buhay, parang every time we get to do a show together, parang siyang, alam mo yung feeling na, uy pare, may lakad yung tropa. Alam mo yung gano'n, yung, uy, sige, ganun yung pakiramdam. Ganun yung pakiramdam ko. Yung parang, I always look forward to it kasi it doesn't feel like work at all. Kahit alam mo may kasamang kaakibat na pagod, parang kaming isang nag-excursion na tropa papuntang Pansol. Tapos mag-enjoy kami sa... Siyempre, nandun na tayo sa edad na yun. So, ganun yung excitement. Iba na ngayon. Sorry, Pansol pa rin ako natira. Hot Spring. So, ayun, ganun yung pakiramdam ko. So, it's a nice break for me dun sa solo career. Ang sarap ng feeling na you have a concert but you don't feel as parang, syempre pag ikaw yung iba yung pressure kapag sarili mo lang yung dala mo eh. Unlike ito, nakahati sa amin. So, mas masarap yung gano'n. Mas magaan. Mas nag-enjoy lang ako. Naumpisa natin yung Joy. So before I turn it over to our friends from the press, what are the surprises or the new things that they can look forward to in the show? Meron bang mga bagong pasabog? Meron nga bang bagong dance number? Maybe you can tease us with some of the new numbers na gagawin. Isa lang mapapangako ko sa inyo. This time, sasayaw to. Promise! Yan. At least, Masyada ka naman. Maraming mawawalan ng work. Kiniklaim ko na. Ako yun. Kiniklaim ko na, ngayon pa lang. Pwede daw ba sa solo? Solo yung dance, Kasi hindi siya Chris Brown. sumayaw sa Chris first Brown. two shows. Chris Brown. Okay. Ayan, so at this point, let's turn over sa ating mga press para magtanong. Thank you, Lisa. Birthday eyes. Thank you, Rumi. Congratulations. It was amazing to see yung scope ng audience nyo, no? I mean, you had a Charo Santos there. Then you had even a little girl in the audience, no? And apparently who loves bossa nova. For some reason, ayun ang gusto niya. When you see, were you surprised? Number one, na ganun yung make-up ng audience nyo. Na talagang, it's not just barkadas as you would think, di ba? Pero talagang from all ages, all walks of life. Well, ako, personally not happy but not really surprised kasi I think kaya rin nag-work ng grupo na to because of the different genres that we offer.
merong music na talagang mas pang ganitong edad, merong music na kahit anong generasyon pwede maka-appreciate. And I think that's why sobrang nakakatuwa because these are such amazing singers. Alam mo yan, sobrang galing nila na kahit anong generasyon yan, makaka-appreciate at makaka-appreciate. At kahit anong genre, pumunta ka man doon First City, pag kumanta si Kian, maka-appreciate mo pa rin siya. So I think yun yung pinipili na magandang mix yung grupo. City, can you just tell us how that happened, that you went down the stage and you just really had a moment with the little girl? Actually, that was my daughter. Ah, it's your daughter! Yeah. Oh, okay. Medyo no choice siya, kailangan niya. Joke lang. Pero it was so nice to watch and you know, and you really looked like she, of course, idol niya si mom. And she stayed until the end. Yes. Akala ko like magka-tantrums or ano, matutulog. And wala, nanood siya hanggang sa huli. How young is she? She's 6. She's 6. And is she showing a lot of her mom's talent already as well? Well, mahilig talaga siya sa music. Actually, natutuwa nga ako kasi syempre naririnig niya kung ano yung mga nire-rehearse namin. And same with Juris. Yung anak ni Juris, napipick up nila yung Bohemian Rhapsody. Wow! So now they have an appreciation for Queen. And I'm so glad kasi of all the songs that I was rehearsing na naririnig niya, yung talagang alam na niya. Nakakatuwa. Kasi yun yung paulit-ulit. Kasi yun yung maraming harmony, kaya wala tayong choice kundi ulit-ulitin. In terms of repertoire, obviously talagang kayo lahat tinitingala in OPM, no? But I know you can all sing, we all know you can all sing anything, foreign, kahit anong genre pinaghalo-halo. But it's in a conscious effort na mas marami ba ang OPM? Or, I mean, maybe Nyoy is nodding, if you could tell us, in terms of repertoire, how does that work? Yes, of course, we will always favor yung pagiging OPM artists namin. By default, yun kami. Syempre, because of yung audience, kailangan din namin mag-cater to what they probably want to hear from us. At saka, yung concept ng sessionistas is halo-halo talaga. Ang concept talaga ng kantahan talaga of ano. So, definitely, hindi siya tumitigil sa OPM. But, medyo malapit talaga ang puso namin sa OPM dahil unang-una, yun kami. Second, we always want to promote yung sariling atin. It's good to hear. Pwedeng one last. Doon lang sa video, I think it was Tian who said that it's not just the moments on stage that's memorable for you, but actually more so the moments backstage. Binasa niya lang yun, hindi niya talaga naiintindihan Ang kung ano ganda yung sabi. ang ganda! Diba? Pwede paki-explain? Ano yung mga yun? Moments backstage na mas memorable pa sa how much you guys do have fun on the stage. Ano kasi marami kaming parang kwentuhan na random na nagsisimula sa mga simpleng kamustahan hanggang lumalalim sa tungkol sa buhay. Ito kanina nagkukwentuhan kami doon, nagjo-joke si Nyoy ng sobrang tagal na joke. Hindi na, yung punchline. Ano yun? Parang, ano siya eh. Parang, ang daming parang, syempre kami, artists kami, singers kami. So every time na sasalang kami sa entablado, kailangan namin i-relay yung message ng kanta. And malaking bagay sa akin na backstage, nagkakakwentuhan kami tungkol sa buhay dahil mas lumalalim yung pag-intindi ko sa mga bagay-bagay kasi nagkakaroon din ako ibang perspective. Tsaka, sobrang babait nitong mga tao na nakasama ko. Alam mo yan, parang, siya eh, yung mga kwentuhan, kainan, tawanan namin, alam mo yun, parang priceless yun. Matinding samahan yun, kaya... Naingit nga kami. Actually, ako naiingit ako. Kasi since ako yung nag-direct ng show, wala ako rin sa backstage. Mali pala yung sinabi ko, except ice na. Oo. Ay. Medyo marami na mga kwentong di na sila Pero parang... si Duncan, ikaw pala eh, ang wala. Oo, wala Pero sa backstage. after show, Yun ako mabawi. So, ayaw niyo pa ba tanongin si Madam Producer kung kailan dadalhin? Dahil napaka-successful kung kailan dadalhin sa iba't ibang cities ng mundo. sa city. Nakuha ko na yung schedule nila kasi Kasama naman mag-increase namin na siya. kami. Kahit ano city, nandiyan siya. Ayan.
And then, ayun nga di ba, nagsischedule, kasi may mga inquiries na Australia, Canada, Dubai, Middle East. So, syempre, mga Yeah, mommies na rin sila, so we really have to take into consideration their schedules. But, we're very happy kasi sobrang positive talaga ng reception and everybody's so excited. May Cebu din na inquiry, Sultan Kudarat recently, parang meron yata nagtatanong sa amin. So, kaya nga, meron kasing free birthday dinner si Ice. So, maybe doon namin mapag-usapan yung final Yung schedule sinabi, nila. meeting pala yun. Start planning. Take advantage. Meeting pala yun. Kasi, remind. Switch off, switch off, switch off. Usapang video ko yun ah. Sorry na. Okay, next question, please. Jerry. Parang nung nakaraang press ko natin, ang dami niyong nag-share tungkol sa pag-update sa buhay niyo, bilang nanay. Pero parang mula na nung galing, ang dami na rin nangyari. Kumbaga may mga nawala ng sa buhay natin, gano'n. Kumusta naman yun? Kung may update niyo sa akin. Mabigat. Ayun, wala pa rin sila. Pero yeah, mabigat. Siguro, safe to say na nung nangyari yun, honestly, ang laking bagay na before all of these changes happened, no? Before all the loss na na-encounter ng bawat isa na nandito, nagkabalikan kaming grupo. Kasi we were there for each other. And ang laking boost ng ano yun ng moral yun para sa amin. And so kahit, and yun siguro yung nagpapalalim nung samahan namin. Kasi pwede namang sa fun times, di ba? Magkakasama tayo, ganyan. Pero siguro mas na-prove namin sa isa't isa na talagang what you have is more than what you guys see on stage. And that says a lot because we already see amazing, beautiful things on stage. Pero yun, yung bond na mas laling lumalim yun because of the shared losses and everything else, I think it kept us mas tighter. Parang nagkaroon kami ng ako personally, parang nagkaroon ng support group, some sort. Lalo sa akin kasi nung first show, tigil yung time na nagkasakit yung mom. The second show, yun yung wala lang yan. So, alam mo yun, parang kung anahin ko talaga yung question mo na kumusta yun, anong pakiramdam. Mabigat dahil major life losses siya sa amin. Sunod-sunod sa amin, sa totoo lang, sa Noy, myself, sa Ice, sa Truth din, di ba parang ibang hamon ng buhay yung binigay sa amin. Pero masasabi ko rin na napakaswerte namin dahil bukod sa magkakasama kami, mga musikero kami, na meron kaming music din na nasasandalan o yung mayakap sa amin sa panahon na malungkot o mabigat. So, I think yun din yung nagpa-special nitong show dahil hindi na lang to parang like, okay, show kami, tapos let's glam up tayo, tapos perform, kasi hindi na siya gano'n parang it's, yung pagsasama namin sa stage, parang bahay na namin yung stage, tapos magkakasama kami pamilya din sa tahanan na yun, So, yeah, it's weird to be honest to talk about this and answer your question na ganito, but magkakasama kami. Yun ang importante sa akin. Kung di pa obvious, no? We're very good friends. Dito sa entablado na to, yung music na narinig niya, performance, yun na yung trabaho. Trabaho na yun. Pero yung core nun is us being together. We were definitely necessary to each other ng mga panahon na yun nga, may mga pagsubok. Hindi maiwasan, pero we're definitely thankful na ng mga pagkakataon na gano'n ang nangyari, we had each other. Hindi ko sasabihin na dahil doon, mas lalo pang lumakas or tumiba yung pagiging magkaibigan namin because matibay na siya Doon lang napatunayan. Napatunayan talaga that we're actually may isang bituka
naming lahat. We were there for each other. And, you know, we definitely were stronger because of it. Kung hindi pa obvious, no? Ako na magsasabi, mahal na mahal namin ang isa't isa. And we're very fortunate that magkakasama kami dito, sa trabaho na to, sa mga pagsubok, at sa mga darating pa. Thank you. Nandun sa mga mother, di ba? No, nagkukwentuhan na rin kayo tungkol sa mga anak ninyo, di ba? Yung nakaraang press na lang. Kumusta naman yung mga bagong, kumbaga, pagka-compare notes nyo kung paano sa palaki ng mga anak? Ako, yung first 2 shows, medyo rat-rat pa ako sa trabaho. Pero nung over the course of following months, na-influensya na ako ni Julius. Medyo mas gusto ko na nasa bahay na lang. Kasama ng mga bata. Ito, yung sa akin. Yung natulog sa akin. Hindi ka magtrabaho. Hindi naman. Take it slow. Basta ano. No, hindi naman. I think it's a very good decision now for a mother. Kasi you don't need to choose. But that's for me. You don't need to choose. Pero meron kanya-kanya naman kaming kanya-kanya kaming sitwasyon, o kanya-kanya kaming kakayahan, on how to juggle, I guess, your schedule. Or, you have your choice. And that was my choice. It's my choice. To have my calendar na parang more filled, time with my family, with my kids, very young. And hindi na kami ganun katanda pag tumatanda kami. So, medyo naman na. But that's what I'm thinking. I just, lalo na ngayon, I really want to spend more time with them. But, of course, I'm happy na sabi ko nga nung recently, we saw each other for the longest time. Iba rin yung pakiramdam na kasama sila na I don't have that much mga kaibigan in the industry. So this is a different world that I have also besides my family. So maganda na sa mundong ito, may constant ako. Sila yun. So thank you guys. So kahit hindi ako pahirapan next year may ako pahirapan. Syempre, constant ko kayo na, here in the entertainment industry, kayo yun eh. I mean, you guys were from the beginning when I started my career, but when I started my solo career, kayo yung nakasama ko. No? Syempre may mga doubts ka, may mga fears ka at the time. I even didn't want to do it. Tapos, then I was blessed na I was already with Fashionista. So it didn't feel like really I was going solo again because I was with them almost every Sunday. Princess. Being a mom is has been one of my identities or my roles since for mga 10 years na. 10 years old na yung pangalan ko. And it's hard, diba? It's hard, it's challenging. Ako, minsan iniisip ko, parang si Liza lang. Paano mo nagagawa lahat? It's hard, but I agree with Juris. It's very important to be with your children at this age, lalo na sa changing world natin. Ang daming challenges, ang daming kong iniisip, daming kong worries. Pero I'm happy that they like it when I dress up and I go out to sing. Although meron resentment, yung tatampo na, can we wait for you? Paano sila maghintay pag gabi yung dito? Sabi, I'm sorry, no. I wanna sleep with you, eh. Gusto nila kasi katabi ako matulog. Diba? I'm sure ikaw din. Gusto nila katabi ako matulog sa gabi. Tatlo yung anak ko, pero nag-aagawan sila dun sa dalawang side ko.
But they know that I am happy when I sing, I am happy when I'm with them. And so, ganun din, binabalance ko lang talaga yung mga ino-oohan ko ng mga gig. Pero pag Fire Nights, yun nag-text sa oo pala. G pala, ganyan. Pero, ako talaga, I will say this, I am the luckiest sessionist. Ako talaga, yan. Pero I'm very thankful to my friends here, to all of them. Kasi lahat sila talaga kaibigan ko. And, Kahit si Kian? Oo, pare ko yan. Silang kaninde. Silang ko talaga yung pinuruhan. Pero really talaga, kasi yung mga usapan namin yung iba na eh, hindi na yung mababaw na lang. Diba, hindi yung puro, may joke time pa rin, hindi mawawala yun. Pero Ikaw ba? mas mature. Sa'yo pa ba? Mas mature topics. Hoy! Ay, sorry. Pasensya na po sa mga expletives na nasasabi ko. Kasi Paki-bleep na lang. Kami naka-live kasi. I will be aware na. Pero yun, so to answer your question, sir, ayan, parang, being a mom is really a big part of my life. Being a wife, being a mom, marami pa po akong ibang ginagawa ko doon. But being a singer is like, it's one of my joys. Parang when I sing, I feel... I feel at peace. Yun, parang saka habang tumanda ako, mas ninanamnam ko na yung mga salita, yung mga kinakanta ko, yung meaning ng bawat salita, ng bawat kanta, mas nararamdaman ko na dahil sa mga pinagdaanan ko na rin sa buhay. Kaya pag nag-world tour po ang Love Sessionistas, bakasyon po ng mga bata para kasama namin sila. Yung mga si Kia naman daw, yung 1,500. Diba? Parang ako kasi, parang buong career ko, nagsimula rin ako nung medyo bata pa, mga 17, 18, ganyan. So yung course nung career ko, parang ano ko eh, kasi I'm a very passionate person. So parang lagi akong art, music yung number one, ito yung gagawin ko lang, more than anything, ito yun. Pero simula na nagkaroon ako ng pamilya, nagkaroon ako ng mga anak, ano yun, sila yung nasa tuktok mo. Alam mo yun, parang, of course, sikat, di ba? Pero yung sa mundo na to, yung pamilya ko, yung I choose my family over anything. Kung ako ano man yun, alam mo yun. So, masaya dahil alam ko na yung music na ginagawa ko merong parang I'm sure, di ba, ang music nga, pag nilabas mo na sa mundo, iba-iba ang interpretasyon at tingin sa kanya. So, ako rin na-interest din ako na ano kaya yung kuha ng mga anak ko dun sa mga letra na susulat, sa mga melodies na nagagawa ko. Doon sa mismo kanta, di ba? Parang mas nagka-purpose siguro ako sa buhay, pati dun sa craft mismo na ngayon, kung tatanungin mo ako kung ano ibig sabihin ng success, yung kasama ko lang sa kama yung mga anak ko at yung asawa ko, yung pamilya ko na nandun kami. Hindi, kumbaga, wala lahat eh. Alam mo yun lang yung alam mong tunay, di ba? So, ano rin, parang pag nagugustuhan ng kids ko yung mga songs na nagagawa ko, okay na ako. Yun na yun. Hindi na kailangan pang maintindihan ng iba. Basta na-enjoy nila para ako nagkaroon ng matinding parang milestone, di ba? So, mas masaya, mas sumarap yung pagiging musikero. Parang dati syempre mas ano ka lang eh, you're thinking about yourself and so baka pupunta mamaya, alam mo yan. But ngayon, more may direction ka, parang gano'n. So, yeah, masaya lalo pag nandiyan yung mga kids na nanonood sa amin, sa shows, nakikita nila yung nangyayari behind the scenes, parang mas masaya lang ngayon, ibang mas masarap kumanta, mas masarap tumugtog, mas masarap sumulat, mas masarap mag-record. So, yeah. Masaya. Actually, yung mga kwento nila,
Ako yung medyo iba. Kasi ako lang yung, hindi talaga, at actually, I'm not yet married. Medyo na-miss ko yung partner or nakalimutan ko. Hindi ko alam. Kasi may part ng buhay ko na nandito, tapos nung nasa US ako, akala ko doon na ako, then umuwi ako ulit. So medyo nagkaroon ako ng crisis. Pero, I spent like 80-90% of my time with family. Kasi yung sister ko nasa ibang bansa, brother ko nandun, pero I always look for them. And kung may pinaka-closest sa akin ngayon is my daughter. So, yung daughter ko, sinasabi niya, ang favorite niyang fashionista si Joris. Hindi ako. So, yun. Nagugulat ako sa nga, sige na, okay lang, anak na naman kita. Paano nang bawian to? So, yeah, and speaking of music, syempre yung music, yun yung constant companion ko everywhere I go. Kaya, medyo maraming music, maraming kanta na feel ko talaga. Kasi, so good and bad times, yung music nandiyan yan sa akin. Parang sumbungan ko yan minsan. So, yun. Yun. Tsaka isa pa pala. Ano pa ikaw nagtatanong? Ito na. Nung sa Sessionistas kasi, kaya nagpapasalamat ako. Kasi nung nabuo yung concert, tinanggal kasi ako sa Sessionistas. Kaya pagpasok ko, sabi ko, talaga? Gusto niyo pa ako? Kaya thankful ako na, guys, salamat sa... Actually, sarap nga na may show tayo ulit kasi nakikita namin ulit si Duncan at si Juris. Sila po yung mga unicorn ng grupo. Sila nakikita. Ito po si Joris, para makita mo, pupuntahan mo yan. Noong una okay lang kasi nandito lang sa dati Eastwood, tapos hanggang ngayon napakalayo na. Kailangan na namin talagang mag-excursion para pumunta sa kanila. At least si Juris alam natin kung saan pupuntahan. Kasi Duncan, hindi talaga namin alam kung saan siya kakagin namin. Para po siyang kabuti, bigla na lang po lilitaw. Mag-motor kasi kayo. Yung motor kasi medyo sa nakalat. Sa motor ka nakatira? Motor ng tubig. Last question na lang. Parang ang sarap yung panoorin, parang ang gaan-gaan lang, lalo na sa mabigat yung mga nangyayari sa atin ngayon. Kumbaga, mga nakikita natin, mga nababalita natin. So, mapapagaan din ba talaga ang mga manonood? So sobrang gaan, baka lumutang na siya. Siguro, I think, hindi lang because of the show, but I think because lahat tayo, aminado tayo that we are all going through the same things as Filipinos. There's this, para kahit paano sabi mo, may ibsan kapag alam mo hindi ka nag-iisang dumaranas ng mga paghihirap ngayon. Lahat tayo may shared na galit. Lahat tayo ay, sabi ko, may shared na pagtatanong sa mga nangyayari. And siguro, even if we don't speak much about politics, just the fact that we are all on the same boat, na nasa ganun tayo, that feels good already. Because alam mo hindi ka nag-iisa. At alam mo, bukod sa'yo, marami pang kagaya mo na who's going through the same thing. May mga ganun din pagtatanong. I think, add ko lang, ganun ka-powerful yung music. Diba? Na sa 3 oras na nandun magkakasama sa show, makakalimutan natin lahat ng problema natin. Makakalimutan natin lahat ng worldly things. Diba? Alam yun? So, hindi lang yung audience, pero kami rin. Dahil iba yung enerhiya na binibigay pag nandun eh. So, nawawala na rin kami na euphoria na sa amin, di ba naman? So, I think yung energy, yung positive energy na nanggagaling dun sa show, Love Sessionistas, title pa lang, may pagmamahal na. Di ba? So, alam mo yun, parang ano lang yun eh. Hindi mo madadaya yun. Hindi mo pateke yun, or ano yun, yung energy na yun sa show namin. So, yeah, I think yun yung magandang abangan at i-look forward nila dahil sigurado kami paglabas nyo nung concert, good vibes kayo. Masarap siya sa puso. We can't promise what, kung ano yung magagawa nitong show na to para sa inyo. Kasi, Promise na tayo. hindi, wag ka mo na makialam. Okay lang.
Hindi, we can't. Siyempre, hindi naman namin ano kung ano yung tatama sa inyo. Well, one thing's for sure, ang tema kasi nitong grupo na to ay sama-sama. So, definitely, sama-sama to sumalis. Kakasabi ko lang eh. Sama-sama ka tayo. Oh, sama-sama. So, definitely, you will feel that in the show. Sama-sama tayo. Hindi lang kami, sama-sama tayong lahat. Sa pagkanta namin, you will be involved. You will be one with us. And, you know, kung ano man yung magawa nun para sa inyo, that is it. We offer what we can offer, but one thing's for sure, magkakasama tayo.